Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today ay nasa Mateo chapter 4 verse 16. Sinasabi dito na ang mga taong nasa kadiliman ay nakakakita ng maniningning na ilaw. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan ay sumikat ang liwanag. Sinasabi na ang mundo ay maaaring maging isang madilim na lugar, ngunit may magandang pag-asa na matatagpuan kay Kristo Jesus. Siya ang ating liwanag ng mundo, at gusto kong ipaliwanag ang ilang dahilan kung bakit ganito. Si Jesus ang liwanag na sumikat sa ating buhay. Siya ang ating buhay na pag-asa. Bawat bagong araw sa kanyang presensya, nararamdaman natin ang kasariwaan ng hangin, isang kumikinang na pag-asa, na pag-asam sa kung ano ang inilaan niya para sa atin. Hinihiling natin na ang ating mga mata ay buksan sa mga dinadala niya sa ating paraan. Pag-aalok sa pag-amin ng mga pagkakataong maging mabait, maging mahabagin upang ibuhos ang kanyang pagmamahal sa mga tuyong kaluluwa at nangangailangan. Upang maging persona ni Kristo ang isang sekular na mundo, si Jesus ang liwanag ng ating bukang liwayway. Ating bituin sa umaga, ang kanyang katuwirang ipinagkaloob sa atin ay gagabay sa atin sa ating panahon. Ipinangako niya na ang kanyang kapangyarihan at probisyon ay magiging ating proteksyon. Itinatakwil natin ang mga gawa ng kadiliman at isinusuot ang kanyang baluti ng liwanag. Pinalilibutan niya tayo ng kanyang mga banal na anghel. Ang kanyang mapayapang presensya ay magpapanatili sa atin sa anumang bagay na maaaring makaharap. Binibigyan niya tayo ng kapangyarihan na harapin ang araw-araw na may tiwala na pananampalataya at pag-asang mabubunyag ang kanyang perpektong kalooban. Ang mga salita at kilos ni Kristo ay nagpakita ng tunay na kalikasan ng mundo sa paligid niya. Ang mga tagasunod ni Kristo ay nagbigay ng liwanag sa mga nakapaligid sa kanila sa pamamagitan ng paggawa at pagsabi ng ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan ng paglago sa relasyon kay Jesus araw-araw, pagsunod sa Kanya sa bawat hakbang, katuwang natin siya sa pagpapalaganap ng katotohanan. Kung sinasabi natin may pakisama tayo sa Kanya at lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin isinasabuhay ang katotohanan. Ngunit kung tayo magsisilakad sa liwanag, gaya ng siya'y nasa liwanag, tayo ay may pakikisama sa isa't isa. At ang dugo ni Jesus na kanyang anak ay naglilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Pinapawi nito ang kadiliman. Ito ay nagbibigay daan sa mga tao na makita kung ano ang kanilang ginagawa. Ang Diyos ay liwanag, at dahil ipinadala niya ang kanyang banal na espiritu upang mabuhay sa loob ng mga mananampalataya. Ganon din tayo bilang kanyang mga embahador sa lupa. Tayo ay nagniningning. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod na sumikat ang iyong liwanag sa harap ng iba. Tinatawag sila na mamuhay ng isang aktibong pananampalataya, hindi isang walang kibo. Masasabi ng iyong pamilya at komunidad at kung ano ang iyong paniniwalaan sa pamamagitan ng iyong pamumuhay. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.